Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera Cotabato. Bandera Headlines. Magnitude 5.2 na lindol yumanik sa Davao del Norte ngayong araw ng Lunes. Bandera Headlines. Isang Cotabateño naabot ang tuktok ng Mount Everest at tinaguri ang Everest conquered na bayani. Bandera Headlines. Eleksyon sa bar may tuturing na generally peaceful at successful sa kakatapos lamang na 2025 election. Bandera Headlines. Isang drug peddler arestado sa pwersang pinagsanib ng Philippine Drug Enforcement Unit sa Sulu. Bandera Headlines. At 2.9 million halaga ng shabu nasabat sa bisa ng warrant of arrest o search warrant sa General Santos City. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayong Lunes, ika-19 sa buwan ng Mayo 2025. Inyong napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJN-FM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood at nasusubaybayan sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita, niyanig ng nasa magnitude 5.2 na lindol ang bahagi ng Davao del Norte ngayong araw ng Lunes. Naitala pasado alas 11 ng umaga. Sa tala ng Philippine Institute Volcanology o Seismology of PHIVOLCS, ang epicenter ng lindol ay ang Santo Tomas na 32 kilometers sa tectonic naman ang pinagmulan. Naitala ang intensity 3 sa San Fernando, Bukidnon, Magpet at Kidapawan City, Cotabato, Gingoog City, Misamis Oriental. Intensity 2 naman ang naitala sa Mlang, Cotabato, Matanao, Davao del Sur, Nabunturan, Davao de Oro. At intensity 1 naman sa Kalilangan, Libona, at Malitbog at Bukidnon, Magsaysay at Davao City at Davao del Sur. Balingasag at Initaw, Misamis Oriental. Ayon sa PHIVOLCS, wala namang inaasahang malaking epekto ang nasabing pagginig, ngunit inaabisuhan ang publiko na maging maingat at mapagmatsyag sa kanilang kapaligiran. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin,
Isang bagong kabanata ng tagumpay ang isinalaysay ng isang Pilipino. Si Rizel Rick Arabe ng Cotabato City ay nagpakita ng di mapapatayang tapang at tsaka sa pag-akyat nito sa tuktok ng Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo nitong Mayo 15 taong kasalukuyan. Matapos ang mahigit na 20 taong paghahanda, pinatunayan ni Rick na walang imposible ang kanyang pagbabalik sa base camp na may pagsalubong na masayang pagbati, isang pagkilala sa kanyang kahangahangang tagumpay na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, ganap ng alas 6:02 ng gabi mga kabandera, at sa iba pang mga usapin, maituturing na successful at generally peaceful ang eleksyon sa Bangsamoro Region. Ayon kay Police Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapaz. Dahil dito, pinuri at pinasalamatan ni Macapaz ang lahat ng PNP personnel sa Bangsamoro Region dahil sa kanilang matagumpay na pagtaguyod ng seguridad at kaayusan itong huling local and national election 2025. Sa naging talumpati ni Macapaz sa kanilang regular na Monday flag raising ceremony, sinabi nito na masaya ito dahil sa napanatili ng kapulisan ang mapayapa, tahimik at makatotohanang eleksyon sa rehiyon. Ibinida ng nasabing opisyal na ang halalan 2025 ay may pinakamababang kaso ng election-related violence na naitala sa buong kasaysayan ng eleksyon na nangyari sa Bangsamoro Region. Nagbunga niya ang kanilang ginawang paghahanda simula sa security preparation, coordination meetings at COMELEC support at operations sa ground deployments, checkpoint operation at ang ligtas na transport ng mga election materials. Matatandaan na personal na pinangasiwaan ni General Macapaz ang paghahanda para sa seguridad tulad ng pagsasagawa ng ocular inspection sa bawat istasyon na sakop ng PROBAR, pagsisiguro sa mga CCTV security surveillance, operating centralized hub at ang Regional Election Monitoring Action Center o REMAC na nagsisilbing Central Command Post, consolidating at coordinating center sa buong rehiyong Bangsamoro. Pinasalamatan din ni Macapaz ng COMELEC, AFP, PCG at ang mga election stakeholders na naging katuwang nila sa 2025 election. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, sa iba pang mga usapin, kulong ang isang drug peddler sa ikinasang bypass operation ng buong hanay at pinagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Unit ng Sulu at ng Coast Guard Western Sulu at Cervantes Street sa barangay Chinese Pier sa Hulo, Sulu bandang 1:00 ng hapon kahapon. Kinilala ng PDEA Surveillance Officer ang mga suspect na si Abdul Munim Burani Ahmad alias Buds. Ang nasabing suspect ay isang magsasaka at residente ng Luok Tulay sa Patas, Sulu. Nakumpiska mula sa pinag-iingat ni Buds ang isang malaking sachet ng shabu na may timbang na 1 kilo na tinatayang nagkakahalaga ng abot sa 6.8 million pesos. Nakumpiska mula sa pinag-iingat ni Buds ang nasabing droga sa ikinasang bypass operation. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng PDEA ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag na sa Section 5 at ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay pa rin sa balitang may kinalaman sa droga, umabot naman sa mahigit 2.9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang search warrant operation na isinilbi sa Purok 8, Barangay Conel sa General Santos City dakong alas 7 ng umaga nitong Mayo 18.
na nagresulta rin sa pagka-aresto ng dalawang suspect na kinilalang sina alias Brent, 31 taong gulang, at si Rodolfo, 35 taong gulang. Walang mga trabaho at kapwa na ninirahan ang mga ito sa nasabing lugar. Ang nasabing operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Police Station 9 ng General Santos City. Katuwang ang mga operatiba sa nasabing lungsod. Ang isinilbing search warrant ay inisyu ni Honorable Dennis Velasco, ang Executive Judge ng Branch 23 RTC Gensan, noong Mayo 8 taong kasalukuyan. Nakuha sa mga suspect ang 16 na sachet na hinihinalaang naglalaman ng shabu, kabilang na ang mga malalaki at maliliit na pakete. 3 pakete ng pinatuyong dahon at buto ng hinihinalaang marijuana at 4 na improvised shooter, kabilang na ang isa sa mga gawa sa salamin, replika ng SR-16 5.6mm Knights Armament Rifle, 2 piraso ng 5.56mm magazine, 2 bala at nasa halagang 69,850 na pera at iba't ibang denominasyon at iba pang pinaniniwalaang drug paraphernalia. Umabot naman ang kabuuang timbang ng mga nakasabat na kontrabando sa tinatayang 430 gramo na may standard drug price na 2.9 million pesos, habang ang marijuana naman ay may kabuuang timbang na abot sa 6.17 at may halagang tinataya nga abot sa 740 pesos. Ayon kay General Arnold Argente, ang Regional Director ng Police Regional Office 12, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng pinaigting na kampanya ng Pro-12 laban sa ilegal na droga sa rehiyon, alinsunod sa direktiba ng pambansang pamunuan ng kapulisan. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV, Cotabato, ngayong araw ng Lunes, ika-19 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita, Savino Heverola. At ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang